Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatid na nanonood po ngayon at sumusubaybay. This is your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Again, a blessed afternoon po sa inyong lahat at sa lahat ng mga academy students na nanonood dyan. Yun. Yeah. Ang bira. Alam nyo, basag ang mga plato. Yan, kaya ito mga nakakatuwa to mga to eh. Kaya nagbibilang sila. Inaabangan nila yung 10 seconds. Yan, tapos di na sila manonood. Yan, kaya shoutout din sa mga teachers na nandiyan dyan na mga academy teachers and staff. Yan, shoutout sa inyo. And of course, ay shoutout to the North, South, East, and West corner. Parang sabog yung ating monitor speaker. At shoutout sa North, South, East, and West corner ng ating simbahan. And ganun din, shoutout din sa mga areas na nandiyan dyan. And of course, ay shoutout sa ating mahal na pastor. Magandang tanghali po sa inyo, Pastor Hill. And syempre, higit sa lahat, shoutout sa aking mahal na asawa na si Mami Shobe. Yan, shoutout sa inyo dalawa ni Baby LG. Alright, so again, ay magandang tanghali po. Hindi pa natin medyo nakakaano sa tayo. Masakit. Yan. At ako'y naniniwala at nagpapasalamat sa Panginoon na tayo muli ay nagkasama-sama ngayong tanghali po na ito. And just like what we always doing mga kapatid, ay narito po tayo sa episode ng pangkabataan. Kaya siguraduhin po natin na itong episode po na ito, lalo na sa inyo mga young people, ay matatangkilik ninyo ng lubos at matitreasure ninyo ang mga bagay na dapat ninyong makuha dito sa ating programang The Baptist Lunch. Alright? So, again, magandang tanghali po sa lahat. At sa lahat ng mga, sa lahat ng mga team focus and team preparation, share the link and tag the names of your friends and relatives. Alam ko, sa mga team focus, ang iba ay hanggang Friday na lang ang pasok. Kaya yung iba siguro ay naggagahol sa mga project at pagpapractice ng sayaw. And syempre ay ganoon din sa mga team preparation. Magandang tanghali sa inyo. And I am praying na ang bawat team prep ay makakapanood. Shoutout sa mga team focus leaders. Shoutout din sa mga team prep host and leaders ng team preparation. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. And ako'y naniniwala na nung mga nakaraan ay meron kayong natututunan sa ating pinag-uusapan. Ang ating pinag-uusapan, kung mapapansin po ninyo, sa lahat ng mga leader, pwede bang palakasan ng konti yung monitor? Konti lang kasi parang wala ako naririnig naman. Yan, okay. So, shoutout sa sumasabog na talaga, pumapalya na yung natin. Shoutout sa Junior Church. Yan. Okay. At again, ay dito tayo sa ating programa na pangkabataan na ang ating pinag-uusapan, kung mapapansin niyo, Team Focus, Team Prep, is how to take care of your commitment, no? At ako'y naniniwala na isa ito sa mga bagay na magpupush sa inyo to be serious on your commitment. Alam nyo, pag alam nyo kung paano alagaan ang isang bagay, believe me mga kapatid, mas lalo nyo may enjoy yan. Di ba? Parang parang mga bagay na pag alam mo kung paano siya ingatan, mas mai-enjoy mo pa siya lalo. Pero pag binasta-basta mo yung isang bagay, may enjoy mo lang yan for a little. Now, commitment is a lifetime decision. Yan ang tatandaan ninyo. Pag ginawa nyo ang isang commitment, tatandaan nyo, team focus, team prep, yan na ang babalot sa buhay ninyo. Grabe naman, para nung wala akong freedom. No, actually, you have all the freedom. No, pag ikaw ay may commitment, you have all the freedom. Alam nyo kung bakit? Kasi alam nyo, mas madali nga yun eh. Yung sinasabi nyo kasing freedom, yung sinasabi nyo freedom, so parang susubukan nyo pa. Yeah? Susubukan nyo pa lang. Pero itong commitment, you will just follow and ito ay subok na. Yeah? You will just follow. Itong mga kasama ko dito.
Yan, you will just follow at ito ay subok na. Yan ang kagandahan kapag may commitment ka. Now, if you will not take care of your commitment, you will never enjoy your commitment. Alam nyo, that's the reason why a lot of young people are having hard time on their commitments. Bakit? Kasi hindi nila na-enjoy I'm telling you, kapatid, yung sinasabi ko sa inyo dito paulit-ulit na dapat yung proseso ng commitment mo, yung resulta ng proseso, rather, lagi ko na pagbabaliktad dyan, proseso-resulta. Proseso ng resulta ng proseso dapat Ano ba? Aray ko. Di ba? Yung resulta ng proseso ng commitment, dapat nai-enjoy mo yan. Maririndi kayo sa akin yan dito. Alam nyo kung bakit? Kasi, alam nyo po, dumaan din naman tayo sa pagiging kabataan, no? And yung pagiging mapusok ng kabataan, yan, napagdaanan natin yan. At of course, ay hindi lang ito pang kabataang topic, kundi even to the married people and adults ay nangyayari po ito. No? Yung pwedeng, alam nyo kasi yung commitment, pag gumawa ka ng commitment, yung meron ka lang masabing commitment, yun lang Pero yung iisipin mo na yung commitment mo ay makukuha mo on the latter part of the day of this year, the days of this year, hindi mo may enjoy ang commitment Kasi sabi ko nga po sa inyo nung mga nakaraan, Team Focus and Team Prep, alam nyo, medyo nalulungkot lang ako ng bahagya Parang, I don't know. It's your personal decision naman Pero shoutout lang sa mga leaders. Kasi parang wala akong nakikitang mga puro mothers ito Shout out sa mga leaders ng Team Focus at ng Team Preparation, no? Parang mga mothers Kasi nanghihinayang ako mga kapatid sa topic sa mga pinag-uusapan natin, no? At sana na nakikinig yung mga Team Prep at Team Focus, okay? All right. Anyways, okay. Leaders. Yan. Sayang yung programa natin. Okay? Now, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Dito po, mga kapatid, ay ito ang ating pong pinag-aaralan po dito is all about how to take care of your commitment. Kasi commitment is meant to be enjoyed. No? Sabi ko nga sa inyo, dapat maging masaya kayo kapag gumawa kayo ng commitment. Because it is a kind of decision, sabi nga ng ating mahal na pastor, na iyong nakuha mula sa pag-apply mo ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, it is guided and it is founded and it is guided by the Word of God. Your commitment is founded and guided by the Word of God. Yan ang kagandahan sa commitment. Kaya, mga kapatid, sa lahat ng mga kabataan ngayon, no, lalo na kayo mga Team Focus, some of you will be recognized on Friday and some of you will be graduate. Oh, by the way, congratulations. Ngayon ang labasan ng rankings ng mga estudyante ngayong Huwebes na ito. And meron na akong mga nabalitaan na sa amin, personally, sa aming area ay nasa top 1 sila at pasok sila sa top 10. Yan. At congratulations sa inyong lahat. Keep up the good work and to God be the glory sa lahat ng mga nakuha ninyong mga awards or kukuning awards sa araw na bukas. Okay? Now, lalo na sa inyo, mahalaga ito. Kaya it is very important kasi after high school, what's the next step? Di ba? Pwede syempre, sir, college. After college, what's the next step? Now, kung titingnan nyo yan, mga kapatid, Team Focus, kung titingnan nyo yan, had it not been sa inyong commitment na ginawa, wala kayong susundan. Diba? Wala kayong susundan. And also, to all the team preparation that are watching right now, maybe you think that your work is enough for you na hindi na makinig ng ganitong klaseng programa. Well, praise your name. No? And maybe you thought na, wala ka pa experience sa labas, sir. Okay, so be it. Okay, whatever it is. But ang pinakamaganda is without commitment, ang dapat mong matutunan, Team Prep, kung nakikinig ka man ngayon, ang dapat mong matutunan is, had it not been for your commitment, wala kang susundan. So what is commitment? Okay? What is commitment? Commitment is, again, sabi ng ating mahal na pastor, is a kind of thing na ginawa mo na nabunga ng pag-apply mo ng salita ng Diyos.
So katulad ng sinabi ko, it is founded in the Word of God, and it should be guided by the Word of God. Because without the Word of God, your commitment is nothing. Bakit? It is the Word of God that will help you take care of your commitment. Kaya nga sabi ko sa inyo, maraming nagbibitaw. Okay? Maraming nagbibitaw sa commitment ng basta-basta. Maraming bumibitaw sa commitment na, sige, baliwala na lang tong commitment na to. Madali nilang bitawan yung commitment nila. It's because of the reason that they don't know how to take care of it. Now, alam nyo ang pinakamaganda sa lahat. One of the most important thing na ating mga pinag-uusapan dito is the counsel. Okay? Counsel. Counsel is very important pagdating sa commitment. Pag gumawa ka na isang commitment, you should seek counsel and godly counsel to godly people and not emotional people. Amen? Di ba? Yan ang pinakamaganda. Ngayon, mga kapatid, Team Focus, Team Prep, ito ngayon ating pag-uusapan. Isa ito sa mga, sabi ko nga sa inyo, we have the series of lesson here. No? Nagsi-series of lesson po ako dito ng how to take care of your commitment. Because nakita ko rin po, personal testimony ko din, I made a lot of commitment. Noon, simula nung nasa young people stage tayo, nasa married life tayo, I made a lot of commitment but I failed. Many times I failed on those commitment. Now, bakit po? And I do believe na these are the reasons kung bakit pumapalya tayo sa commitment natin. Una, yung counsel. Kailangan talaga ng counsel. Yung maging open ka sa mga taong inassign ng Diyos sa buhay mo. Yan. Yung tipong ito yung commitment ko, Pastor, ano po ba ang maganda po ba itong gawin? Ito po ba ay good decision when it comes to my commitment? Or is it a bad decision when it comes to my commitment? Ito po yung commitment. That's how you seek counsel. Ano po ang sabi, di ba? Where no counsel is, the people fall. But in the multitudes of counselors, there is safety. Di ba? There is safety. Nandun yung safety. Nandun yung protections in the multitude of counselors. Now, meron pa isang sinasabi sa book of Proverbs that in the multitude of counselors, they are established. Di ba? Purposes are disappointed. Yan sabi. Bakit? Kasi nga, kailangan when it comes to your commitment, whatever the purpose of it, why you make a commitment, magiging disappointment yan sa'yo if you don't treasure those counsels that you are hearing from the Word of God. Now, ang isa sa pinakamahalaga after counsel, Team Focus, Team Prep, alam nyo kung anong isang magandang i-partner ninyo sa inyong commitment? You ready? Alam nyo kung ano, Team Focus, Team Prep? Vision. Vision is very important when it comes to your commitment. Sabi ng Bible, in the book of Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Now, let's park on that part right there. Where there is no vision, the people perish. Okay. Vision is very important. Takpan mo ang mata ng isang tao. Di ba yung larong, ewan ko kung may naglalaro pa sa inyo niyan dito. Alam mo, hindi na ako magtataka kung balang araw ang mga laro dati nasa cellphone na din. Alam nyo pa ba yung larong piring-piringan? Parang wala na ako nakita naglalaro nun dito, no? Laro kaya tayo minsan sa third floor. Diba? Yung larong piring-piringan. Di ba? Ang hirap. Alam mo sa lahat, willing ako magpataya eh. Yung laro natin dati, yung tago-taguan, bangsak, yan, bamsak, tapos yung saksakan, yan, mga ganyan laro. Tapos monkey in the middle, tapos yung isa, taya-tayaan, ubusan lahi. Yan, willing ako maging unang taya sa mga ganyan. Pero alam mo, kung ano ang pinakaayaw ko mataya ako? Sa piring-piringan. Bakit? Ay, kahirap ng laro talaga na yan. Sa totoo lang. Akalain mo, tayo noon, di ba? Kami noon, ewan ko ngayon. Kasi ngayon, pag nilaro nyo yan, tapos ginawa nyo to, human rights kayo, baka sunod kayo sa ICC. Kasi dati kami, pambihira naman, 50. Gagawin namin yan.
Syempre, taya. Lalagyan mo ng panyong pawis na pawis. Lalagyan mo ng pawis. Minsan, shoutout kay Sir Dominic. Si Dominic, alam nyo ba si Dominic? Pag nagdala yan, hindi panyo, tuwalya. I'm telling you. Towel ang dala-dala niyan eh. Iyon na ipipiring. So, wala ka talaga makikita. Tapos pag titripang ka pa ng mga itutulak ka, babatuhin ka, babatuho kang kung ano-anong gagawin siya, haharangan yung daraanan mo, ang hirap makakita. That's how simple it is. Without vision, kapatid, sinasabi ko sa'yo, ang hirap niyan. Hindi mo alam kung ano ang dadaanan mo, hindi mo alam paano ka makakarating sa goal mo. Sa larong piring-piringan, ang goal mo, mataya. Sa amin nun, ewan ko sa inyo, Sir John, si Sir Romero, inabot mo ba itong laro na to o nalampasan mo na yung laro? Hindi. Ewan ko sa inyo na naglaro kayo ng ganyan. Sa amin kasi, ang pinauso namin nun, hindi lang hawak, kailangan kapitan mo. Kasi pag hawak mo at nakawala pa yan, hindi pa considered as taya yun. Di ba? Ang original, di ba? Mahawakan mo. Yun na. Sa amin, hindi. Kailangan pag nahawakan mo yung kamay or yung katawan, kapitan mo yan. Kasi pag yan ay nakawala pa, hindi mo pa pwedeng masabing taya yan. Ganun kami dati. So, your goal is to grab someone para makawala ka doon sa pagiging taya mo pagdating sa larong piring-piringan. So, ibig sabihin, meron kang goal. Alam nyo ba, without vision, ang hirap ma-achieve ng goal. Na ilipat natin yan dito sa ating pinag-uusapan. Without vision on your commitment, mahihirapan kang gawin ang commitment mo. Di ba? Alam niyo po kung bakit? Hindi, this is not my opinion, brethren. According to what the Bible says, where there is no what? Vision. The people will what? Perish. Where there is no vision, the people will suffer. Ibig sabihin, kapatid, kapag wala kang visualize sa isang bagay, if you will not visualize on one thing, hindi mo makikita ang papatunguhan yan. Diba? Alam nyo, dito, it's not about anymore yung katulad nung pinag-usapan natin nung nakaraan ng kahapon sa ating service. It's not anymore the barriers or those things na nakaharang eh. No, it's all about vision. Kasi, kahit may harang dyan, if you have vision, halimbawa, nandoon yung goal mo sa harap mo. Now, may nakaharang dyan. If you have vision, you will now have the wisdom kung paano ka makakarating sa goal mo. Now, when it comes to your commitment, if you have vision on your commitment, team focus and team preparation, alam mo kung paano ka magiging successful using your commitment. Alam mo kung paano mo okay, team focus, ano ang commitment mo ngayon sa Panginoon? Ang commitment ko po sa Panginoon ay ayoko mapabayaan ang aking Kristiyanong buhay. Okay. Paano ngayon pagdating na dyan sa mga schools, merong ganito, merong ganyan, ito yung gusto ng magulang, ito. Now, it doesn't mean, ito, by the way disclaimer alert. Okay, disclaimer po sa mga magulang na nakikinig po ngayon. The church is not teaching your children to disobey you. Maliwanag yan. Okay? Kasi mahirap na. Hindi, ito yung sabi ng ito yung kailangan gawin. Oh yeah, we believe that. But we will do it according, biblically and according to what God wants us to do. Ganyan yan, young people. Kaya nga mahalaga ang vision. Okay, if your commitment is you want to serve God, dapat alam mo kung paano mangyayari yan. Okay, that's my commitment. Pero may mga gantong klaseng pangyayari sa buhay ko. Now, if you have vision, alam mo kung paano mo mapapanatili ang sarili mo doon sa commitment. Okay? Team focus, I hope you're listening. Alam mo kung paano mo mapapanatili ngayon. Okay, ito yung commitment ko eh. Gusto kong maglingkod sa Panginoon. But there are sometimes that things will, haharang. Things will go not according to my commitment. But if you have vision, alam mo kung paano gagawin yan. Alam nyo, mahalaga po ang vision eh. Kasi pag may vision ka, sabi ko nga sa inyo, you will have the wisdom. You will have the knowledge. Paano mo papaandarin? Okay, itong bagay na ito, hindi ito makakatulong sa aking commitment. Alis ka dyan.
Etong bagay na ito makakatulong sa aking commitment, dagdag ka dyan. That's how you visualize your commitment. That's how vision is very important. Because without vision, ang nakakatakot doon at ang nakakalungkot doon, team focus and team prep, you will perish from your own commitment. Nakakalungkot yun. Akalain mo, sabi ko nga commitment is meant to be enjoyed. Commitment is meant to be accomplished. Pero akalain mo, no, doon ka pa nag-suffer sa commitment mo. Ang commitment dapat magpapadali yan ang Kristiyanong buhay nyo bilang isang kabataan. Di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, may susundan ka na Okay, ito yung commitment mo. Ito lang. Yan lang susundan mo. You just follow whatever it is na gustong mangyari ng Panginoon sa'yo regarding your commitment. Ganun lang kasimple. So, ang kailangan natin is vision. Okay, this is my commitment. And my vision of my commitment is this. Team preparation. Ang ganda ng nangyari sa inyo last Tuesday. My goodness. According to the stories that I have heard, kapatid, ako na po ang nagsasabi sa inyo. I'm not saying this because si pastor po ang aking father. No. I'm saying this sapagkat na-experience ko rin po yan. Iba, I'm not saying na na pangit kapag iba yung nagturo. Don't get me wrong on this. But it is a great privilege kapag na hands-on ka ng mahal na pastor mo. It is a great privilege. Kaya nga sabi ko dun sa kausap ko nung nakaraan sabi ko sana naging honest sila sa kanilang mga sarili. Yung masabi mo, yung totoong kalagayan mo, ano ba talaga yung gusto mong mangyari, team prep? Sana naisabi nyo. That's my prayer. Pinag-pray ko po both events nung nakaraang week. Sabi ko, Panginoon, maganda ang mangyayari ngayon. Babalikan tayo ng Diablo. Ang palatandaan, kapag maganda ang nangyari, ay babalikan ka ng Diablo. Last Sunday, 3 area ang nawalan ng tao nang hindi nalalaman. Despite of the monitors and etc. Di ba? But, ito nga po yung sinasabi ko mga kapatid. Kailangan meron kang vision. Bakit? Kasi para malaman mo kung paano mo papatakbuhin ang commitment mo. Sir, di ba? Ang sabi natin, commit thy way unto the Lord and trust also in Him and He shall bring it to pass. Alam niyo po ba yung verse na yan? Bunga po yan ng vision. Bunga yan ng vision mo towards your commitment. Ang alin yun, you will trust in the Lord. So, nandun po tayo. Okay? So, kaya nga, importante ang vision kasi alam mo ngayon, paano papaandarin to? Okay, there's an obstacle on my commitment. Sasagasaan mo ba o iiwasan mo ba? Di ba? Sasagasaan mo ba o titigil ka lang din? Tutuloy ka o titigil ka lang din? Will you give up your commitment or will you continue your commitment? So, without the vision, brethren, team focus and team prep, mahihirapan ka paano patakbuhin ang commitment mo. Now, vision. Ano ang naidudulot po ng vision? Una, wisdom. What is wisdom? It is the acquired skill that comes from God. Not you, but God. Vision ay pag meron kang vision, kapatid, bibigyan ka niya ng isang klaseng skill na nanggaling sa Diyos. It is not a self-acquired skill, but it is the skill that comes from God. Vision is very important. Bakit? If our skill will be implemented or will be planted sa ating commitment, alam niyo po kung ano mangyayari? Ang mangyayari po kapag skill natin, tayo ang magpapatakbo. And what will happen kapag tayo ang nagpatakbo sa ating commitment? There is a way which seemeth right unto a man, and there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Diba? All the ways of man are what? Clean in his own eyes. Diba? Ganyan na mangyayari kapag skill ng tao ang nagpatakbo sa commitment na nanggaling na ipinagkatiwala na natin at ibinigay natin sa Panginoon.
But if you have the vision, towards your commitment, ano ang mangyayari? Ang magpapatakbo sa commitment mo ay what? Skill that comes from God and not the skill that comes from you. Now, team focus and team preparation. Try to imagine how beautiful it is if the skill that comes from God ang nagmamaniobra ng iyong commitment. Tell me in the comment section kung gaano kaganda. Somebody, sabi nga ng ating mahal na pastor, and I quote, somebody can testify. Diba? Yung ganda ng isang commitment na ang nagmamaniobra ay skill na nanggaling sa Diyos at skill na hindi galing sa'yo. Sabihin natin na, eto kasi yan eh. Eto ang vision ko eh. Ang vision ko sa aking commitment ay kapag merong humarang dyan, kakanan ako, medyo papaling ako ng mga 90 degrees. At pag hindi na talaga kaya, 360. Geometry. Wow. Di ba? Pag total, mas malaki naman ako sa nakaharang dyan, pwede ko yang sampahan at sigurado ko pag medyo mabilis ako dyan na dumaan, hindi yan makakagalaw. Physics. Ayos. Di ba? Ganun eh. Minsan, yan ang mangyayari kapag skill mo ang nanguna. Kaso, sige nga. Maaaring ganun ang nakita mo. Pero pa makikita mo, parang hindi ka umuusad towards your commitment. Bakit? Vision mo eh. Vision ay skill mo ang nagmaniobra sa commitment mo. It is not the skill that comes from God. Kaya nga ngayon, kaya sabi ko sa inyo, mahalaga ang vision. Vision is very important when it comes to your commitment. Kasi sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, yan ang magbibigay sa iyo ng wisdom. Kalain mo, you have the principal thing over everything. Wisdom is the principal thing. Therefore, get what? Wisdom. And with all thy getting, get what? Understanding. Di ba? Napakaganda mga kapatid nang nangyayari po sa atin. Mukhang ang nagmamaniobra ng ng emojis di Kuya Kon si Simeon. Di ba? Napakaganda mga kapatid. Kaya young people, team focus, team prep. My question to you this afternoon is this. Do you have vision on your commitment? Team focus. Do you have vision on your commitment? Team preparation. Do you have vision on your commitment? Di ba? Di ba nagkaroon ng question and answer portion doon? Nagkaroon ng question and answer portion. Ang masaklap nun, kung nilayo mo yung topic ng sayo sa question and answer. That's not how you make vision towards your commitment. Mahalaga na magkaroon ka ng vision sa commitment mo. Mahirap. Sabi ko nga commitment is meant to be enjoyed and not to perish you. Commitment is not there para pahirapan ka. Hindi mo pwedeng sabihin na, kaya ako, simula nung nagkaroon ako ng commitment, nahirapan ako sa buhay ko, aray ko. Hindi. Hindi mo pwedeng sabihin na yung commitment ang nagpahirap sa'yo. Hindi mo pwedeng sabihin na yung commitment mo ay nagpahirap sa'yo. No. Alam nyo, if you will be honest, team focus and team preparation, ang pinaka nagpapahirap when it comes to commitment is lack of vision. Bakit? Hindi mo alam paano mo dadalhin Sige, ang ganda ng sasakyan mo. Lahat na ng horsepower nasa sasakyan mo. Ang ganda niyan, yung upuan sobrang nakaka-relax. Yung parang ako po kami ni Pastor Hill nung way back 2016 nung kami ay nasa Amerika ay nakapasok kami sa isang sasakyan na pag sa unang pasok mo walang manibela. As in wala kang makikita sa dashboard. Pero once na pinindot niya na yung button doon,
maglalabasan lahat. Magugulat ka, biglang may aangat na manibela. Lalabas yung manibela. Nakasakay kami sa ganong klaseng sasakyan. Pero ganun ka, sabihin natin ganun kaganda ang sasakyan mo. Sabihin natin ganun. Ganun kaganda ang sasakyan mo. Pero mag-drive ka ng nakapiring. Alam mo kung paano maniobrahin? Alam mo kung paano paandarin? Paano mo siya dadalhin yung sasakyang maganda kung hindi mo alam kung paano siya gagamitin? Di ba? Paano mangyayari yon? So mahirap, kapatid. That is why it is very, very, very important na magkaroon ka ng vision para pag dumating ang panahon na mahihirapan ka, hindi ka kaagad susuko. Parang sa pagdadrive yan eh. Ang gaganda ng sasakyan, mapamotor, mapasasakyan. Alam niyo kung anong problema minsan kung bakit nag-aaway-away ang mga sambayan ng Pilipino at marami nagtitrending? #road rage. Di ba? Alam niyo kung bakit? Ang problema ng mga drivers, nakakalimutang mag-brake. Nakakalimutang prumeno. Ang pinaka nakakalimutan nila is prumeno. Nakalimutan nila na yung kanilang sasakyan at yung kanilang motor ay may preno. Gusto nila dire-diretso lang. Ngayon, kapag hindi mo alam kung paano gamitin ang isang bagay, delikado yan. Kaya nga, young people, binigyan tayo ng salita ng Diyos para alam natin kung paano natin gagamitin ang ating commitment. Paano natin papatakbuhin ang inyong commitment. And that is through having a what? Vision in your life. Again, team focus. Anong vision mo towards your commitment? Team preparation. Anong vision mo towards your commitment? Team focus, again, it's not about your education. Hindi yan makukuha sa mga natutunan mo, kundi makukuha yan sa salita ng Diyos. Bakit? Ang usapin dito, kapag may vision ka, makaka-acquire ka ng isang skill na nanggaling sa Diyos, and that is wisdom. Team preparation, ano man ang status ng buhay mo, kay sikat ka o hindi. Okay? Kay maganda ang swelduhan o hindi. Ano man ang posisyon mo sa trabaho mo, ano man ang status mo ngayon, team preparation. Saan ka man nagtatrabaho ngayon, ano man ang kalagayan mo, hindi yan ang vision. Hindi yan ang magbibigay sa iyo ng vision para sa commitment mo. The only thing na makakapagbigay sa iyo ng vision is the Word of God. That's why, again, team focus and team prep. My question is, do you have vision on your commitment? Meron ba? Maliwanag sabi ng Bible, where there is no vision, the people perish. Napakaliwanag. Di ba? Napakahalaga nito. Sabi ko nga sa inyo mahirap patakbuhin ang isang sasakyan na hindi mo alam paano gamitin. Di ba? Minsan maraming nagmamagaling Yun, nag-drive ng coaster, pambira, hindi niya alam, baliktad pala yung yung cambio nun. Yung primera sa normal na sasakyan, reverse sa coaster yon. Nagulat ka ngayon. Pag ganun mo, umatras. Bangga. Mahirap. Alam nyo, eto yan. Alam nyo kung anong sabihin na natin. Next week ko pa sana sasabihin to, pero sabihin na natin yan. Alam nyo, ang isa sa mga bagay, team focus, team prep, listen up. Isa sa mga bagay na magpapahirap sa'yo na hindi ka magkaroon ng vision towards your commitment, alam nyo kung ano yun? Alam mo ba yun, Sir Romero, Sir Ben, Sir John? Pag nagmamarunong ka. Pag nagmamarunong ka, ang hirap niyan. Pambira, pag umupo yan doon sa isang sakyan. Alam ko to Alam ko yan Ganito yung i-control Ganyan lang yan Papasikat ka pa, boss. Pag nagmarunong ka, paano paandarin ng isang bagay? Ang hirap magka-vision yan. Alam yan, pambira pag sinabi, eto yan kasi, dapat kasi ganito yan. Alam mo noon, ganito kami. Wow. Ang ginagawa ko dyan, pambira. Kapatid, pagdating sa commitment mo, team prep,
Team focus, humble yourself before God. That's the only key. Humble yourself before God. And pag ginawa mo yan, I'm telling you, God will give you the vision paano paandarin ang commitment mo. Commitment is very important sa buhay ng isang kabataan. Totoo. Napakalaking tulong. Kung yan nga ay malaking tulong sa mga adults, sa mga married people, how much more sa inyo mga young people? How much more sa inyo? Money, fame, lilipas yan. Sabi ko nga kahapon lilipas yan. Ang mananat, ano ba sabi ng Bible? Heaven and earth will what? Pass away. Anong matitira? Word. But my word. The Bible itself. Yung salita mismo ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng wisdom, yan ang mananatili. So kaya nga, kailangan mo ng vision para makita mo yan. Kalahin mo yun, no? Kapag wala kang vision towards your commitment, you will perish from your own commitment. Natural na magsasabi ka, ay, ang hirap naman ang commitment ko. Bakit pa kasi ako gumawa ng commitment? Aray ko. Bakit ba kasi? Alam nyo, hindi lalabas yan sa bibig ng isang kabataang may commitment kapag may vision siya sa commitment niya. Ngayon, balik tayo sa katanungan. Do you have vision on your commitment? Kayo lang, huwag nyo lang i-comment. Huwag nyo na i-comment na, ay, ako sir, wala akong vision. Ay, meron ako sir vision. Well, huwag nyo na yan i-comment. It is between you and God. If you don't have vision, I'm not judging you. But if you don't have any vision, pray to God that God will give you the vision. Kailangan kasi magka-vision Kailangan magkaroon ka ng vision para makita mo kung paano mo papatakbuhin ang commitment mo. Makikita mo kung ano dapat yung mga bagay na itatanggalin para mapursu mo ng maayos ang commitment mo at ano yung mga bagay na kailangan mong idagdag para mas lalo ka pang lumago sa commitment mo. That's what vision is all about. Okay? So I hope team focus and team preparation ay kayo po ay meron natutunan sa inyong pagsubaybay sa ating programang The Baptist Lunch. Okay? I hope I've been a blessing po sa inyo. Alam nyo, every time na ako po ay upo po dito, nananalangin po ako sa Panginoon na bigyan ako ng wisdom para maging tulong po sa inyo. We're not here to condemn people. We're not here to judge people, but by the grace of God, we are here to help the young people. Okay? We're not perfect. Wala pong perfecto sa atin. Okay? Lahat tayo ay subject na magkamali, pero again, hindi tayo dapat mamuhay sa mali. Iba yung nagkakamali at iba yung namumuhay sa mali. That's how simple it is, young people. So, ang pinakamaganda, every time na nag-uusap tayo dito, Team Focus, Team Prep, let us all, kayo, Team Focus, Team Prep, humble yourself before God. Let the Word of God sink in sa buhay ninyo. Hindi naman, sabi nga, ako na po mismo nagsasabi sa inyo, kapag self-opinionated na, wag na tayo magprograma. Pero hanggat, mga kapatid, nandiyan dyan ang salita ng Diyos na naggagabay sa atin, let us allow the Word of God to sink in sa puso natin. Nakuha po, kaya sa lahat ng Team Focus, Team Prep, wag masyadong taas balikat. Wag masyadong taas balikat. Walang magaling sa atin. At sabi nga ni Lolo Pugs, hindi natin kaya ang jablo. Yung iniisip mong magaling ka, iniisip mong malakas ka, one snap of a finger of the devil, you will be down. Walang malakas sa atin. Kaya ang pinakamaganda Team Focus and Team Preparation, ito yung salita ng Diyos. Ibaba mo ang sarili mo sa salita ng Diyos, magpasakop ka sa salita ng Diyos at itanim mo yan sa puso't isipan mo. Okay? Yan ang pinakamaganda dyan. And stand for what is right. Alright? So hanggang dyan po muna tayo and next week mga kapatid ay itutuloy natin ang ating usapin patungkol sa vision. Okay? Vision on your commitment. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Okay? So again, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa ating pong programa ngayon. North, South, East, and West corners of the church.
Magandang tanghali po sa inyong lahat at ako po'y nagpapasalamat na nakasama ko po kayo, Team Focus and Team Preparation. Again, I am praying, no? Nakakatuwa, may mga nakikita ako ditong nag-comment na young people, mga Team Focus, Team Prep, kasi pinalabas na ni Sir Jan yung comment section eh. Kasi, hindi. Shoutout sa lahat ng mga nandiyan dyan na mga young people, okay? Ang pinakamaganda ngayon ay siguraduhin ninyo na yung narinig ninyo ay sa buhay ninyo. Okay? So, shout out din sa mga nandiyan dyan na adults, nakakita ko ng mga adults. But I am praying na ang babaha sana sa comment section ay mga young people eh. No? Alam ko naman may mga pasok, may mga trabaho. But let us find a way. At sabi nga ng old saying, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. No ID, no entry. Oh, yan. Alright? Again, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa ating pong programa. Sa ngalan po ng ating mahal na pastor, who is the executive producer and the director of the Baptist Lunch Program, 10 na po ng aking mga kasamahan po dito, Sir John, Sir Romir, and Sir Vince, ang ating mga technicals. It is I, ang inyong pong lingkod po ngayong pong tanghali po na ito. This is Brother John Mark, para po sa inyo lahat. Maraming salamat po, and Team Focus, magkita-kita po tayo sa ating Staying Alive program mamaya. And may God bless us all ngayon pong maghapon na ito. And on top of all this, all we can say is to God be the glory. Have a blessed afternoon ahead. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong. Nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong. Nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your
your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for